Nagrereklamo pa rin ang ilang GCash users. Hindi pa rin kasi naibabalik ang nawala nilang pera kahit na sinabi na ng e-wallet platform na naresolba na ang issue. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Ilang araw nang hindi mapakali ang may bahay na si Jenilyn Valley. 4,000 piso ang nawala sa kanyang e-wallet na GCash mula pa noong Sabado. Hanggang ngayon, hindi pa naibabalik ang kanyang pera. Yan ay kahit una nang sinabi ng GCash na naibalik na ang pera ng mga user na apektado ng system glitch. Hindi ko talaga expect na isa ako sa mabiktima nun. Pero nasaktan din ako, nalungkot ako. Si Laika naman, nagulat din dahil may 3 sunod-sunod na fund transfer na tigda 2,000 piso mula sa kanyang account. Naibalik naman daw ito noon ding Sabado, pero agad na niyang inilipat ang pera sa bangko sa takot na makuhanan ulit sa e-wallet. Kabilang din sa naapektuhan ng aberya sa GCash ang komedyanteng si Pokwang na nawala ng 85,000 pesos. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, 21 reklamo mula sa GCash subscribers ang natanggap nila. Iniimbestigahan nila ang posibilidad ng organized breach sa GCash accounts, kaya may mga hindi otorisadong fund transfer. Ayon sa mga eksperto, posibleng mawalan ng kumpiyansa ang maraming Pilipino sa paggamit ng mga electronic wallet dahil nakita na ng marami ang panganib na maaaring mawala ang pera na katabi rito. Pero dahil mas napapadali nito ang pakikipagtransaksyon, maraming Pilipino pa rin ang gagamit ng ganitong app. Ang kailangan lang gawin ng mga subscriber, maging maingat at wais sa paggamit nito. Payo naman ng grupong Digital Pinoys, huwag magtatago ng malaking halaga sa e-wallet. Lagyan lang ito ng laman kapag may transaksyon na. Iwasan din ang paggamit ng e-wallet sa mga illegal gambling sites at mga unauthorized cryptocurrency platform. Basically, wallet yan. Yung wallet natin kapag may nangupit, wala na yon, di ba? Yung e-wallet walang insurance. Sinubukan namin kunin ang panig ng GCash, pero wala pa silang bagong pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.